Abiso, ang video na ito ay naglalaman ng buod ng akdang Noli Me Tangere. Ang mga kaganapan, tauhan, at mga pangyayari na naiulat ay salig lamang sa buod ng akda at maaring may mga pagbabago o pagkakaiba sa orihinal na teksto. Hinihikayat namin ang mga manonood na basahin ang orihinal na akda upang masuri at maunawaan ng lubos ang mga konteksto at mensahe ng kwento. Ang pag-unawa sa buong akda ay maaring mag-iba depende sa interpretasyon ng bawat isa. Maraming salamat sa inyong pangunawa. Sa Kabanata 9 ng Noli Me Tangere ni Jose Rizal, may pamagat nga, ang mga Pilato. Sa kabanatang ito, inilahad ang mga pangyayari sa ilalim ng pamahalaang Kastila, na ipinakita ang kanilang katiwalian at kakulangan sa pagganap ng kanilang tungkulin. Nagsimula ang kabanata sa pag-aalok ni Padre Damaso ng isang masarap na hapunan sa kanyang mga bisita. Napag-usapan nila ang iba't ibang paksa, kasama na ang tungkol sa mga Pilato, na tumutukoy sa mga opisyal na nagpapakita ng kawalang kibo sa mga kalakaran ng katarungan at pagpapatakbo ng bansa. Si Padre Damaso ay nagbigay diin sa kanilang mga pangalawang pangalan upang maiwasan ang pagkakasangkot ng mga opisyal sa mga gawain ng mga prel. Pinakita niyang may impluwensya ang simbahan sa pamahalaan sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kanilang mga kilalang pangalan. Sa gitna ng pag-uusap, lumitaw ang pangalan ni Don Rafael Ibarra, ama ni Crisostomo Ibarra, at naging dahilan ito ng pagkabahala ni Padre Damaso. Isinangkot niya ang kalagayan ni Don Rafael at kung paano siya ay inaresto at ipinadala sa ilalim ng pangangalaga ni Don Tiburcio de Espadana. Habang nagpapatuloy ang pag-uusap, ibinahagi ni Padre Sibila ang isang kwento tungkol sa isang Pilato na nagtaksil sa kanyang kaibigan. Ipinakita nito ang kawalan ng awa at pagkukunwari ng ilang mga opisyal na umabuso sa kanilang kapangyarihan. Sa kabanatang ito, ipinakita ni Rizal ang korupsyon at kawalang katarungan sa pamahalaan ng mga Kastila. Binigyang diin niya ang pagkakaiba ng mga nagmamalasakit sa tao at ang mga nagsasamantala sa kanilang kapangyarihan. Isinalaysay niya ang masamang impluwensya ng mga prele sa mga opisyal ng pamahalaan at ang paggamit ng relihiyon upang mapanatili ang kanilang kontrol. Sa pangkalahatan, ang Kabanata 9 ay nagpapakita ng kritikal na pagsusuri sa sistema ng pamamahala ng mga Kastila sa Pilipinas at ang pagkakaroon ng mga opisyal na walang pagkukusa na nagpapalaganap ng katiwalian sa lipunan.